Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 20 ng Oktubre, 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:11 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa speech ni Joel Villanueva doon sa Quirino Grandstand, doon sa 44th anniversary ng JLIL. JIL. JIL. Jesus is Lord. Ano? Ngayon ay ang title ko po ay na-set up ako, sabi ni Joel Villanueva, sa JIL 44th anniversary dyan nga sa Quirino Grandstand. October 18 po yan, itinataon nila kasi na kanya ni linggo, parating linggo. Opo, kung hindi yung last week, yung last Sunday, yung second to the last Sunday ng October. At dati po ay umaatin ako dyan. Opo. Siguro taong 1998, 99, ganyan. Yung magkakasunod na kanyan. O baka 97 pa eh. Oo, 97. Kasi naborn again ako 94, 95, 96 eh, sa Saudi Arabia. At umaatin din kami doon sa GIL Jubail, Saudi Arabia. Paminsan-minsan umaatin kami doon. Ang pastor doon, alam ko, Pastor Joe din eh. Pastor Joe. Opo. Pero hindi doon ang kwan namin, iba ang kwan namin. Iba ang pangalan nung kwan namin, sikta, iba po. Pero mayroong kaming kwan, yung iniimbita kami paminsan-minsan. Iniimbita din namin sila paminsan-minsan. Pero malaki talaga yung kwan nila, yung number nila doon sa GIL Jubil. Ito nga ang sabi niya ay pero nga nung narinig ko po yung speech niya halos ayaw ko nang pakinggan po eh. Opo. Pero talakayin na rin natin kasi ay hindi pwedeng hindi talakayin eh. Ang sabi niya ay nilalabanan daw niya ang korupsyon. Siya daw ang unang lumaban. Opo, dyan sa flood control project na yan o sa korupsyon na yan, siya ang unang lumaban. Ay alam nyo po madali po magsalita ng ganyan eh. Madali po eh. Maalala ko po noong napatalsik po si Ferdinand Edralin Marcos. Nung napatalsik yun, ang dami po na umakyat sa entablado. Ang daming mga tao na sinasabi nilabanan nila ang korupsyon, sila ang lumaban sa korupsyon o nilabanan nila si Marcos. Ganun po ang ini-speech nila sa entablado. Pero alam ko, hindi naman ganun. Opo. Ay salita lang po yan eh. Madaling sabihin yan eh. Ito si Joel Villanueva, siya daw ang unang lumaban sa korupsyon. Ay wala yan. Ngayon ay ang
masasabi ko lang diyan kasi yun ang topic ko ngayon, ano. Huwag mo kasi pagsabayin ang politika at yang relihiyon o yang pangangaral. Huwag mong pagsabayin yan. Yan ang masasabi ko lang. Hindi ko na masyadong tatalakayan yung mga sinabi ng iba. Dito lang ako mag-focus. Dapat hindi pinagsasabay yan, yang relihiyon at saka yang politika. Pero pwede rin na mangaral yung isang pare o pastor kung tinatanong siya o masyadong malaki na ang topic na kailangan magsalita siya. Yun po, ano, kailangan magsalita siya. Pero hindi niya iiwan yung pulpito. Opo, hindi pwedeng sasama siya doon sa bumabatikos, hindi pwede. Pag sumama na siya, iba na yun, political issue na yan. Ganun po, ano, pwede magsalita po ang pastor, pero malaki na yung issue at saka huwag niyang iiwanan yung relihiyon niya. Pag iniwanan niya, iba na yan. Ngayon ay tanungin ko po kayo, bakit isinulat ng Amerika doon sa konstitusyon nila na hindi pwedeng pagsabayin o hindi pwedeng magmingle o let us separate yung power ng church at saka yung power ng government. Separation of power. Bakit po nila ginawa yan? Tanungin ko po kayo, iniisip nyo ba yan? Bakit isinulat nila sa konstitusyon yan at kinopya po natin yan? Opo, separation ng power. Bakit po? Kasi nga, hindi nga pwedeng pagsamahin yan eh. Pag pinagsama yan, ganun sa nangyari sa Europe. Pag pinagsama po yan, ang mangyayari niyan, yung ordinaryong tao, yung maliliit na tao, yung mga nasa laylayan, dalawa ang kalaban nila, yung gobyerno at saka relihiyon. Yan po. Ikukulong sila ng gobyerno, sasabihin pa ng relihiyon na hindi ka makakapunta ng langit. O, ganun po combine nga sila yan eh. Kaya, siniparit nila yan. Kasi anarchy po ang nangyayari. Ngayon, ganyan din po ang nangyayari dito. Ganyan po. Si Duterte noon, gusto niyang gumawa ng relihiyon. Ay, simply anarchy po yan eh. Sinabi niya po yan. Magtatatag siya ng sarili niyang relihiyon. Which is, ayaw na nga yan eh. Ayaw na nga po ng mga tao eh. Ngayon, si Kibuloy din naman, bagamat ay hindi siya kumakandidato ng congressman siguro yan o senador o hindi siya naglilingkod bilang isang government politiko, hindi ba? Pero ang nangyari naman, lumalapit naman sa kanya ang politiko at kinongkontrol niya. Ganyan po nagko-combine din sila. Napansin nyo po? At marami po ang nagsasabi ngayon na yung mga kayamanan ni Kibuloy, yung bilyon na nagtatag siya ng dome dyan malaki pa malaki pa dyan sa Iglesia ni Cristo nagtatag siya ng dome, yung ano bang tawag dyan? Yung arena, opo, arena, o parang Araneta Coliseum, ganun, na napakalaki. Ang suspetsa po ng mga tao, galing yan sa mga politiko na dyan nila iniimbak yung pira nila. Kaya nga, tama yung assessment ng Amerika na let us separate.
Kasi pag nag-combine yan ay talagang grabe yan. Opo. Let us separate the power or yung budget. Ay ang nangyayari po yun nga, yung mga pira ng politiko, doon nila nilalagak ayan po Ang tanong ko po, bakit ginawa yan ng Amerika? Na let us separate. At kinopya natin, kunyari kinukopya natin, pero hindi natin alam ang dahilan o ang importansya. Ayan po at ito na nga, umabot na tayo dito kay Joel Villanueva. Hindi ba? Nangangaral siya, pero politiko siya. At ganun din naman yung tatay niya. Hindi ba? Nangangaral, pero kumandidato ng presidente. Sabi nga nung pastor na nakausap ko, ayan sinulat ko dyan, nagsisilbi na sa pinakamataas na pangalan, sabi niya. I am referring to yung tatay, si Eddie Villanueva, hindi ba? Nagsisilbi na sa pinakamataas na pangalan. Kasi yan ang sinasabi niya Nagsisilbi siya sa pinakamataas na pangalan, the name above all name, Jesus Christ. Pati si Kibuloy, yan ang trademark niya, hindi ba? Yun ang pangalan ng sikta niya Jesus Christ, the name above all name or every name. Nagsisilbi na sila. Ay bakit bababa pa sila? Hindi ba? Sa politika, na alam ng mga tao, o alam na yan ng mga ordinaryong tao, marumi ang politika. Pag marumi yan, ay gusto mong humawak dyan o gusto mong maglingkod dyan, ay hindi ka sumusunod sa palatuntunan ng Diyos. Okay. Ibibigay ko na po yung tatlong verse lang po ito, para patunayan po natin na hindi pwedeng magmingle yan, yung politika at saka yung relihiyon. John 6 verse 15. Ito po yung yung gustong gawin ng mga tao si Jesus Christ ng hari o pinuno nila. Yan po ito po yung kwento na yan na John 6:15. Ngayon, nung huhulihin na siya para idideklara siyang hari, gusto ng mga tao gawin siyang pinuno o hari, ay ito nga ang ginawa niya ni Jesus Christ. Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. Ayan po. Nagtago siya sa mountain sa iba kasing version ay yung tumakbo siya nilayuan niya yung mga tao. Ganun po. Ayaw niya. Ulitin ko when the people or when Jesus Christ perceived that they were about to come and take him by force to make him king, anong ginawa niya? Lumayo siya. Pumunta siya sa mountain by himself alone. Hindi ba? Hindi siya nagsama na kasi mapapansin po kung magsama pa siya ng mga disipulo niya pupuntahan siya at huhulihin siya at idideklara siyang hari. Na rebellion po yun. Pwede silang kasuhan doon, hindi ba? Siguro isang reason yun, kaya ayaw niya. Pero ang isang reason talaga dyan, hindi pwedeng i-mix hindi ba? Pero ito si Joel Villanueva, mini-mix niya. Nangangaral siya at ang discussion niya doon sa pangangaral niya ay patungkol doon sa corruption. Nililibre niya ang sarili niya. Siya daw ang lumaban, kauna-unahang lumaban. Sabi niya, hindi ba?
O ay bakit pala naganap pa yan, hindi ba? Kung nilabanan mo yan noon, hindi na naganap yan. O, kasi may power ka na noon eh. O, at saka hindi ako maniwala dyan na nilabanan mo yan. Hindi ako maniwala. Bakit? Ay nakikita mo ng mata mo eh. Araw-araw, naandyan ka. Mabuti sana kung ang korupsyon ay o ang mga pangyayari ay naandun sa Bisaya, hindi mo nakikita. Ayan eh, nakikita mo ng mata mo yan eh. Tapos sasabihin mo, nilabanan mo. Kung nilabanan mo yan, hindi naganap yan. Yang korupsyon na yan. Na taga-Bukawi pa yung district engineer pala dyan. Hindi ba? At ang mga project, swimming in your own very eyes. Hindi ba? Yung mga project, naandyan sa harapan mo yan eh. O, Bulacan at saka Bukawi, identify, hindi ba? Hindi maniwala mga tao dyan. Kaya nga, tinitingnan ko po yung pinanood ko kahapon doon kay GDB, doon sa mga comment section, binabasa ko, walang nagtatanggol eh. Ayaw maniwala pa doon sa sinasabi ni Joel Villanueva. O, binabatikos siya. Pero ako, ang batikos ko dito ay hindi mo pwedeng i-mix. Oh, kasi nga si Jesus Christ mismo tumakbo eh. Lumayo siya eh doon sa mga tao. Matthew 4 verse 8 hanggang 11, ito po, basahin po natin ano. Ito po yung si Jesus Christ, ang kwento nito ay habang siya ay yung nag-ayuno siya dito eh, hindi siya kumain. Opo. Ngayon ay ang devil tinempt siya at isa sa temptation ay ibibigay sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo. Ayan po ha. Ayan po ang temptation. Tatlong temptation yun, ano? Pero isa ito na ginawa ng diablo sa kanya. Basahin po natin ano. Matthew 4 verse 8 hanggang 11. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and show him all the kingdoms of the world and their glory. Ayan, ipinakita po sa kanya, hindi ba? And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Ayan po, ang sinabi ng diablo sa kanya, fall down and worship me. Then I will give this all the kingdoms of the earth and all its glory. Ayan po ano. Then Jesus said to him, away with you, Satan, sabi niya, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. Ayan po. Ano po ang sinabi ni Jesus Christ? Ito kasi, hindi ko kabisado itong kwan eh. Ang sabi niya ay, go away, sabi niya. O kaya ay, pwede rin ito no, away with you, Satan. O, pinalayas siya, o kaya be gone, Satan. For it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Nakasulat po yan. Ngayon, then the devil left him, and behold, angels came and ministered him. O, tinulungan si Jesus Christ. Pero po dito, ang sabi po ng diablo, itong mga kaharian na ito, sa akin yan, o ako ang nakakabahala dyan, at yung mga glory na yan, ay hindi naman sinagot ni Jesus Christ yan. Hindi niya sinagot yun eh. O, ay maari nga siguro. Kasi nga alam natin na ang politika ay marumi, hindi ba? Marumi. Yan ang naririnig ko noon pa, nung bata ako. O, marumi daw ang politika, ay hindi ko naintindihan noon. Ay ngayon, naintindihan ko na. Kasi ang dami ko nang nakita na nangangako
nalalabanan nila ang korupsyon, pero pag naandun na sila, at ito nga, si Joel Villanueva, siya daw ang kauna-unahang lumaban sa korupsyon. Oh, ay salita lang naman yan, hindi ba? Salita lang po yan. Madaling sabihin yan, pero ang tignan po natin, yung nangyari o yung ginawa o yung mga pinaggagawa nila. Ayan po Ngayon, hindi naman sinabi ni Jesus Christ na you are wrong. Oh, hindi sinabi ni Jesus Christ na sinungaling ka. Oh, totoo nga siguro na ibinibigay ng dyablo iyang mga kapangyarihan na yan. Oh, pwede siguro. Pero ang Diyos pa rin ang pinakamakapangyarihan. Kung gusto na niyang tanggalin yan, ay pwede na siguro. Ganun Ngayon, ay ang binibigyan ko lang po ng emphasis dito ay yung nga government yan o politika yan o mga kaharian nga kaya nga hindi ba kayo nagtataka? Ang mga kingdoms ng mundong ito ay yung mga gobyerno na nagiging superpower ay parang 300 years lang napapalitan na sila Yan po ang naobserbahan ko. Opo. Kasi nga siguro ay marumi. Hindi ba? Marumi ang politika. At ito nga ayaw ngang hawakan ni Jesus Christ Ayaw niya hindi ba? Nung gagawin na siyang hari, ayaw niya. Kasi alam niya siguro hindi mag-match dun sa pinapangaral niya. Ay ano ba ang pangaral niya? Do not lay up for yourselves treasures on earth. Ay ano ba ang ginagawa ng mga hari? Hindi ba? Ay simple, ay kailangan pa ba nating sabihin yan? Hindi ba? Ano ba ang ginagawa ng mga presidente? Ay nag-iipon po ng pira at hindi na dinideposito sa bansa nila. Kasi alam nila, delikado Doon dinideposito sa malayong lugar. Hindi ba? Si Tandang Marcos sa Swiss bank account, hindi ba? Doon niya dinideposito. Ay yung mga si Gloria Macapagal Arroyo ata sa kwan dito na sa Central America ay ayan po, hindi ba? Kaya nga hindi mag-match Kaya siguro si Jesus Christ ayaw niya yun. Although na siya ang King of Kings at saka Lord of Lords, pero hindi ngayon. Doon yan sa darating na panahon, siya ay babalik as King of Kings and Lord of Lords. Hindi ba? Pero sa ngayon, hindi pa. Yan po hindi ba? Ngayon ay ito. Para patunayan natin na hindi pwede Nung tinanong siya ni sino ba yung tumanong sa kanya? Si Pilato. Tinanong siya kasi naka-record po yan are you a king? Tinanong siya Pero maraming account yun. Maraming sagot. Ay siguro, iba-iba siguro ang pagkakuan nila Yun ang alam nila. Yun ang isinulat nila. Ang sabi ni Jesus Christ ay yung isa ay sabi niya, sinasabi mo ba yan dahil narinig mo? O sinasabi mo yan dahil yan ang alam mo? Di ba? Mayroong ganun Pero itong account na ito, ay ito po, basahin po natin Jesus answered, my kingdom is not of this world. Sabi niya, if my kingdom were of this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. But now, my kingdom is not from here. Sabi niya. Hindi ba? Nung tinanong siya na ikaw ba kanya ay king, ay naririnig siguro ni Pilato yan at isa nga ito sa sagot niya. My kingdom is not of this world, sabi niya. If my kingdom is of this world, sabi niya, my servants will fight. Hindi ba? Ayan po, ang sagot niya. Ay, kaya nga,
consistent yung ginagawa niya. Nung huhulihin siya ng mga tao at ipuproclaim siya na isang king, ayaw niya. Hindi ba? Ngayon, balik tayo dito ngayon kay Joel Villanueva at saka yung tatay niya. Ay bakit ganyan? Nangangaral kayo, tapos pinapasukan nyo ang politika. Hindi ba? Ay simple, ay dyan sa pulpito, dyan sa harapan ng mga members nyo, ay papalakpakan kayo dyan, papalakpakan kayo dyan. Alam ko yan, kasi nga, mga karamihan dyan, mga blind fanatic, ganon din kay Kibuloy, hindi ba? Pinapalakpakan siya, hindi ba? Every time na magsalita siya, tama, hindi ba? Pero, hindi ganon, malayo po, malayo. Magkaiba po yang Kingdom of God at saka itong politika. Temporary lang po yan. At yun nga, marumi, hindi ba? Hindi po ako nagsasabi yan. Lahat po ng tao na nakakausap ko, marumik sa amin, marumik ang politika, marumi ang politika. Doon sa native language namin, marumik. Sige po, at hanggang dito na lang po, at sana po ay may natutunan tayo at dalangin ko po sa Panginoon na binibigyan niya tayo ng wisdom sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.